Guys, and for today's video, Raider G115Fi ay nagkaroon ng problema sa kanyang pagtakbo. Sabi niya na guys, ito na nag-experience ng pagkadyot-kadyot. Awang kalaunan ay bigla na lang tumirik at ayaw nang umandar. So nung nag-DIY siya, pilit niyang pinandar, ayaw talaga guys. Kaya standby na lang niya ang kanyang motor. At ngayon, nag-drain ang kanyang battery. Pagka-drain ng kanyang battery, hirap na rin siyang paandarin. So ngayon guys, pinacharge ni Bossing ang kanyang battery kasi pinacheck niya 9 volts na lang daw ang laman. So ngayon, double check natin guys kung ilang laman ang battery kasi tapos itong ma-charge at dalawang battery ang dinala ni Bossing. Yung kulay orange at saka yung kulay black. So dalawa po ang kanyang pinacharge na battery. So check muna natin to guys to make sure na mayroong laman ang kanyang battery. So gamit tayo ng voltmeter. Saka natin i-troubleshoot ang kanyang motor. So hirap talaga pag 1 lang ating ginagamit. Pero try natin guys. Papailaw ang ating voltmeter. So far, meron siyang 12.2 volts. Nakikita natin. So goods ang kanyang battery guys. At meron siyang laman. So pinasyalan ko ito. Ang nakita ko muna ay yung battery na nagde-drain. Kaya pinacharge ko kay Bossing. Goods na rin ang kanyang Bossing na malakas na rin. Ibig sabihin guys, may laman na ang kanyang battery. So may tunog na rin ang kanyang pump. Nung mag-DIY si Bossing, tinry niyang palitan ng spark plug pero ayaw pa rin daw umandar. Nung nag-try pa rin siyang padyakin ang kanyang kickstarter, umandar naman siya guys, kaya lang namamatay at hirap na siyang paandarin. So yan, dalawang spark plug guys. Pinakita sa atin ni Bossing. So try man natin i-kickstart. So yan, umandar siya. Is namamatay naman ang kanyang motor. Ito na nga ang sinabi ni Bossing. Tara natin padarin. Yun na nga, ayaw na siyang umandar. So ang ginawa ko nung una is tinroubleshoot ko muna ang kanyang valve clearance. Yan guys, may gasket valve pa yan na nakalagay. Tapos goods naman ang kanyang clearance at nagtatrabaho naman ang kanyang intake at saka exhaust. Tanggalin muna natin ang kanyang spark plug cap, tapos check muna natin ang kanyang spark plug kasi ito daw ay bagong palit niya. So try muna natin magpalit ng ating pang testing ng spark plug guys. To make sure na wala na tayong pagdududa pa sa spark plug kung ito ang siyang may problema. So try muna natin siyang palitan ng ating pang testing. Sabi ni owner guys, itong motor ito ay mahigit mga 2 buwan daw na nakatingga, no? So matagal-tagal ang pahinga ng motor nito. So ito na, ilagay na natin ang ating pang-testing ng spark plug. So ang sukat na ng spark plug ay magkapareha sa Xarim 125. CR8E ang haba o code ng ating spark plug na gagamitin. So higpitan muna natin siya. So dito, try na natin muna siyang paandarin uli. Kung aandar ba ang motor niya. Bad, ayaw talagang umandar. So ngayon guys, upon checking, ang na-discovery ko sa problema ng kanyang motor, kung bakit naka-experience si Bossing na biglang nagkiyot-kiyot ang takbo ng kanyang motor habang nasa biyahe, tapos tumirik, umandar, tapos kalaunan, tumirik uli, hard starting uli. So ito ang una kong na-discover guys, nagkaroon ng unti-unting pag-molds o nagkukulay green ang loob ng kanyang spark plug. Kita niyo ba yan? Yang kulay green na yan, molds, yan ang dahilan kung bakit nagkaroon ng loose contact ang kuryente o nagja-jam ang kuryente sa ating spark plug cap. Yan ang dahilan kung bakit bigla na lang tumirik ang ating motor. Try natin panlarin, andar naman siya kapag tumirik, naka-experience ng hard starting ang ating motor. So, for the meantime, ang gawin natin is maglalagay tayo ng pang temporary lang na spark plug. At least bago siya. Pero hindi po ito recommendable na spark plug kasi po if ay ang motor na ito at need nating bumili ng resistorized na spark plug cap. Okay. So, ito yung isa-suggest ko ni Bossing. Pero for the meantime or pansamatagal lang, magta-try muna tayo ng spark plug na ordinary. Para ma-confirm natin na spark plug cap ang problema ng kanyang motor kung bakit naka-experience ng ganyang scenario. So yun guys, try natin pandarin. Let's go! Pala, naka-off ang ating susi. Try natin pandarin ulit. You know, one click. Wow!
ngayon, try natin i-off ang kanyang susi, tapos i-on natin ulit, at try natin na kickstart kung andar ba. Since na-confirm natin na spark plug cap ang problema guys, so para sure talaga na ito ang dahilan kung bakit nagkaroon ng ganyang senaryo ang motor rebosing, no? So ibalik natin ang kanyang original na spark plug. Ito, try naman rin ito. Sure ko andar ito eh. Kaya lang, pagkalaunan, ilang minuto, ilang segundo, ilang metros ang takbo, titirik siya, no? At magkaroon ng kadyot-kadyot. So try napan na rin. So yun, umandar naman siya, no? Isa ba natin ulit? Ganitong sitwasyon guys na medyo nagkukondisyon, balik uli ang kanyang spark plug cap. Huwag na kayong magpalin lang pang muli. Pinaka best gawin at advice ko sa inyo, bumili na kayo agad ng bagong spark plug cap. Kung ayaw nyo maulit muli ang problema na matirikan kayo sa daaranan at magkaroon pa ng hassle sa inyong pagbiyahe. So yun lang guys, no? Magpalit na kayo ng bagong spark plug cap. Kasi ito lang talaga ang isa sa mga suspetsa ko kapag sa mga FI na mga motor na biglang tumirik, mamaya naman ay andar, tapos titirik naman. So spark plug cap lang po ang problema dyan. So yun guys, so, kita yung kulay green na yan, molds na yan. Yan po naging dahilan kung bakit nagkaroon ng loss of contact ang ating kuryente nag-jam. Kaya hindi siya nakapag-penetrate ng tama papunta sa ating spark plug cap. Pati tension wire na guys, nagkaroon na rin unti-unting pag-molds sa ating wire. Yun, no? Kita ba yan? Isa sa dahilan yan kung bakit nag-jam ang ating kuryente or kapag nababasa ng tubig ay hirap siya ang paanda rin. So ito for temporary lang muna guys, no, para ating mapakita kay bossing na goods ng kanyang motor. At syempre to make sure is kailangan natin siyang i-road test pagkatapos nating makabit ng bagong spark plug cap. So yan, try natin pa na rin ulit ang kanyang motor. Yun lang guys, nasa araw sana sa video ito ay nagkaroon ng idea kung paano troubleshoot in case mag-experience yung motor ng ganitong scenario. Maraming salamat at syempre see you sa aking next video. Ride safe, God bless. Ayos.